street lover daw, pero ang ilan sa kanila, bastos. Kaya naman upang bigyang bihis ang mga prinsipe ng kalsada sa bayan ng Solano sa Nueva Vizcaya, naglunsad sila ng isang beauty contest para sa mga tricycle driver. Hindi katulad ng ibang mga kalsada sa ibang bahagi ng Luzon at Metro Manila, ang mga lansangan sa Solano, Nueva Vizcaya hindi nakalubog sa tubig, pero binabaha naman sila ng sangkatutak na tricycle. Pero dahil din sa dami ng mga tricycle sa Solano, buhol-buhol ang traffic. Kaya ang ilang mga driver dito, mabilis uminit ang ulo. Kaya naman hindi maiwasang ang ilan sa kanila na pupula ang antipatiko o bastos. Sa pagdiriwang ng ikalawang Pagbiyagan Festival sa Solano, naisipan tuloy ng kanilang tourism department na ang mga tricycle driver papasada hindi sa kalye, kundi sa entablado. Kailangan daw kasi silang bigyan ng bagong bihis at imahe. Kaya't ilulunsad ang search for maginoong tricycle driver. Sila yung mga nandyan sa front. Ano ang dapat nating gawin? Dahil ang gusto namin may uplift din ang pagtingin nila sa aming mga tricycle drivers. Masusi raw pinili ang mga kalahok, pinag-exam pa tungkol sa mga batas trapiko. Si Joseph, 27 anyos, kumuha pa siya ng manager. 1, 2, 3, go! Mula sa ipapamalas niyang talent, Lakad ka rito, ganyan. tamang pagrampa sa stage, Ganyan. pati sa Q&A o question and answer, hinahasa si Joseph. Ano talaga ang katangian ng maginong tricycle driver? Magalang sa kapwa. Suportado raw ni Joseph ang kampanya ng munisipyo na pagandahin ang imahe ng mga tricycle driver tulad niya. Pero ang talagang target niya, ang premyo. Malaki raw kasi ang maitutulong nito sa kanyang pamilya. Lahat kasi pag ganito, pamilyado ka, lahat ng trabaho kahit na ano, papasukin mo para lang mapakain mo yung mga anak mo. Isa pa sa mga contestant ng maginoong tricycle driver, si Michael. Halos mapudpud na raw ang kanyang sapatos sa kakapractice ng sayaw ala Michael Jackson. Talagang gustong-gusto kong manalo, ma'am. Dahil sa papakita ko talaga yung talento ko sa mga tao, ma'am. Ang mga gagamitin daw niyang costume, hiniram lang sa kanyang mga katoda. Pero para kay Albert, ang isang maginoong tricycle driver dapat din daw tapat. Minsan na raw niya itong napatunayan nung isauli niya ang naiwang wallet ng pasahero. Sa akin yung pinakalayunin ko, yung mabago yung pagtingin sa amin ng mga tricycle driver. Mabigyan kami ng kahit konting respeto. Mukhang nag-good karma si Albert sa kanyang honesty. Mula raw kasi sa kinikita niya sa pagta-tricycle, nakapagtayo na siya ng maliit na pansitan. Nilon ko yung tricycle ko sa Kalahay para may pundar ko ng maliit na pansitan. Sa awa naman ng Diyos, lumalago naman. Nakakaubos naman ng 10 kilo sa isang araw. Suporta naman ng kanyang misis ang itinuturing na lucky charm ni Marshall sa pagsali sa contest. Katunayan, ang kanyang misis mismo ang nagtuturo ng sayaw sa kanya. Ito rin ang tumahi ng kanyang costume. Gusto ko, kumbaga, maibalik yung self-confidence niya. Minsan kasi, parang naisip niya na yung sa sobrang sigurong hirap ng buhay, minsan naisip niya na hanggang ganito na lang ako, gano'n. Kung sakaling siya daw ang palarin, ang kanyang tagumpay, iaalay niya sa kanyang commander.
si Joseph Lacerna. Ako mananalo sa laban na to. Ako si Michael Omanito, lalampasuin ko kayo sa dance floor. Ako si Albert G. Victorino, pambato ng BPI SM Metoda. Kita-kita tayo sa final. Linggo ng gabi, ang talent portion ng Maginoong Tricycle Driver 2009. Sa backstage, panay ang practice ng mga contestant. Si Joseph ang unang humataw. Tila nanibago naman ang isang contestant sa kanyang kakantahin. Yun pala, mali ang naisalang na -1. Si Marshall, nagdoble kara. Pero talagang naghiyawan nung nag-perform na si Michael. Matapos ang talent competition, daig pa raw ng mga contestant ang namasada ng tricycle maghapon. Naubos daw ang kanilang lakas. Una, napakasaya. Lahat ko kami rito, fans namin yan, hindi ko fans ko yan. Makalipas ang 2 araw, ang pinakahinihintay na Grand Finals. Rumampa ang mga kandidato. Suot ang kanilang casual wear na dinisenyo pa ni Rene Salud. At nung nagpakita ng kanilang kamachohan ang mga tsuper na contestant, dumagundong ang sigawan ng mga manunood. Hindi naman nasiraan ng loob si Michael kahit patpatin ang kanyang katawan. Dinaan na lang niya sa paggiling. Si Rene Salud din ang nagdisenyo ng mga isinuot na barong ng mga kalahok. Pero sandaling natahimik ang lahat nung sinimulan na ang Q&A o question and answer portion. Ano ang magiging unang proyekto mo kung ikaw ay nanalo bilang Magino Tricycle Driver? Pupulungin ko muna po ang mga tricycle driver upang malaman ko kung ano yung hinahingi nila. Papaliwanag ko po ang aking kakayahan sa aking mga kasamahan na tricycle driver at ang ating kaisipan na isang tricycle driver para ang ating katulad na tricycle driver ay umasenso para sa bayan ng Solano. May mga nakasagot, pero yung iba parang nagmamaneho sa malubak na daan habang sumasagot. Sa akin po, hindi po, hindi po ang isip na ibalik ko sa may-ari dahil hindi tayo kasenso sa mga buhay. Matapos ang Q&A, muling nagbigay ng mga special award. Nakuha ni Joseph ang Best Informal Wear. Samantalang si Michael naman, hinirang na Darling of the Crowd. Siya rin ang maginoong talino o yung may pinakamagandang sagot sa Q&A. Hindi nagtagal ang announcement of winners. Candidate number 6. Si Albert ang second runner-up. And our first runner-up is Paul. Parang ang asawa naman ni Marshall ang nanalo nung hirangin ang kanyang mister na first runner-up. Pero ang bidang tricycle driver sa gabing ito, si Joseph. Daig pa
pa raw ni Joseph ang paulit-ulit na nakapag-boundary nung siya ang tanghalin na kauna-unahang maginoong tricycle driver. Yung title ko, gagampanan ko bilang isang maginoong tricycle driver. Kinabukasan, muli naming sinamahan sa pamamasada ang ating mga bidang tsuper. Susuyurin na naman nila ang mga kalye para may ipambubuhay sa kanilang pamilya. Ang kaibahan nga lang daw ngayon, mas maginoo na raw sila. Napatunayan daw kasi nilang hindi lang sa mga lansangan nila kayang mamasada, kundi sa bawat hamon ng buhay sa kanilang mas mahabang paglalakbay.